sana magsilbi rin itong panggising doon sa mga hanggang ngayon nagbubulag-bulagan. Tsaka pardon me for my word, no? Ang dami pa rin talaga mga enablers ang kakapal ng muka. Kahit madinig nila mapanood yung mga ganito, hindi naman bago itong binabanggit ni Dr. Raquel Fortun. They made the findings public na naman before. Pero maganda ipaalala eh. Lalo kahapon dyan sa Senado, di ba? Ito si Senator Amy Marcos. Ginigrill pa yung DOJ, si General Torre. Di ba? Napakalaking disservice doon sa mga tunay na biktima ng drug war. Kung yung mga katulad nila Amy Marcos, nakatutok sa pagprotektar dito kay Duterte tsaka sa mga aliporis niya. Imbis na talagang tinututukan yung mga tunay na biktima. Kaya maganda yung challenge sa kanya or suggestion ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sana imbestigahan ng Senado yung mga falsified na mga death certificates, pinalabas na namatayan because of natural causes, pero merong tama ng bala sa ulo. Hindi ba yun ang storya? Kung ikaw, journalist, hindi ba yun yung pinakamabigat na issue na dapat tinututukan nitong mga katulad nila Amy Marcos? Hindi yung pagprotekta kay Duterte. Kung ganyan yung mga politiko natin, saan tayo pupulutin? Siyempre, may mga nadidinig tayo ngayon, biglang mga katulad nila Alan Peter Cayetano, kung makapag-lecture, makapag-preach tungkol sa due process, tungkol sa human rights, para protektahan si Duterte. Entending kaplastikan eh. Balikan niyo naman yung mga panayam niya kung paano niya pinoprotektahan yung drug war nung panahon ni Duterte. Tapos ngayon, ang tinutumbok nila, yung kawalan daw ng due process dito kay Duterte. Hindi nila tinututukan yung dapat tutukan. Tingnan yung mga biktima na ito. No? Puro mahihirap ito eh. Sinabihan na addict, sangkot sa droga, patayin. Diba? Sinasabi ng PNP, more than 6,000 yung mga napatay dahil daw nanlaban. Diba? Logical question. Kung nanlaban dyan, paano? Barel. Sabihin na natin barel, ang ginamit. Ilan yung baril na na-recover? Diba? Dapat nasa 6,000 rin yun. O nasa na yun? Makikita nyo, this drug war was a sham. Ang problema, ang dami sa atin ang nabudol. Patuloy sa ibang nanonood dito. Mga trolls, di ba? Nabudol kayo. Ang problema yung pambubudol na to, wala nang balikan eh. Kasi yung buhay, kinitil na eh. Binawi na. Kaya alam nyo, napakaganda nung admission. Kahit napakasakit sa dibdib. Yung admission kahapon ni Justice Secretary Remulla na the justice system failed these victims and their families. And they had no other recourse but to go to the ICC. Kaya kung talagang may natitira pa rin tayong konsensya bilang tao, hindi tayo dapat nagpapabola sa mga katulad nito sina Amy Marcos. Magsasagawa ng ganyang hearing para protektahan si Duterte. Imbis na ang tinututukan, yung mga tunay na biktima. Isa lang masasabi ko sa kanila. Mahiya kayo sa balat nyo. Shame on you. Sana makonsensya kayo dito sa mga nangyayari. Dahil yung mga tunay na biktima, hindi nabigyan ng ganyan due process. Hindi katulad ni Duterte na pinoprotektahan ninyo. Gising-gising eh. Kasi hindi pwedeng habang buhay ganito tayo. Kailangan natin din ng tinatawag na healing bilang isang bansa. At hindi mangyayaring ganyang healing kung papayagan natin yung mga nakikita nating kasamaan na manaig.